O eto na mga update, ayon sa Qatar Prime Minister, sinisimulan na daw ng Iran na alisin o i-clear itong Strait Hormuz mula doon sa mga inilagay nilang mine. Etong mga mine na to, alam naman natin yan, yung mga bomba sa ilalim na pag tinamaan ng mga barkong dumaraan pwedeng sumabog at makakapagpalubog yan ng barko. So ngayon, sinisimulan na ng Iran na mag-mine clearing. No? Sila na mismo yung nag-aalis ng mga itinanim nilang bomba dyan sa Strait of Hormuz. Yan ay ayon mismo sa Prime Minister ng Iran. No? Kasunod daw ito mga kapatid ng pagbiyahe ni na Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Kalibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Oman matapos dumalo sa high-level talk sa Switzerland. No, para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Alright, mula rito sa UNTV News and Rescue, magbibigay lang po ulit tayo ng opinion, reaksyon, komentaryo at pag-aanalisa dito sa mga update ngayon na nagaganap at nangyayari dito sa may Middle East. No? Sana matuloy na ang kasunduan ng Iran at saka ng Amerika at wala nang maging aberya pa. Nagsimula na ang bansang Iran sa mine clearing operations nito sa Strait of Hormuz ayon kay Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at magtatagal ito ng 30 araw. Oh, 1 month din . Base ito sa 14-point framework na pinagtibay sa kanilang pag-uusap sa Bürgenstock, Switzerland. Batay sa kasunduan, titiyakin ng Iran na ligtas na makadadaan ang mga barko sa strait habang isinasagawa ito at kung magkakaroon ng agresyon ay may nakahanda silang hotline upang ayusin ang di pagkakaunawaan. Ayos yan, good news yan mga tol. Good job na rin talaga dito sa mga nag-i-initiate, no, na magkasundo na itong dalawang panig katulad na lamang nitong Pakistan. Magandang malaking bagay talaga ginagawa nila sa totoo lang mga tol. No, matatatak yan sa kasaysayan at dahil sa Pakistan magkakaroon ng kapayapaan at pwedeng malalagay din sa kasaysayan na dahil sa Pakistan is napigilan ang pwede sanang maging ikatlong laban ng pandaigdigan. No, at magandang bagay na rin yan para doon sa mga inosenteng mga barko na naglalayag dito sa Strait of Hormuz para sa paghahatid sana ng mga krudo. Kasi mga tol, delikado naman talaga yung mga mine na yan. Delikado yan. Kapag tinamaan yan ng barko, sumabit sa barko, sasabog yun, lulubog yung barko, di ba? Buti sana kung barko walang mga tao, kaso may mga inosenteng sakay yun na mapapahamak. Ayon naman kay United States Vice President J.D. Vance, bahagi ito ng mekanismo na ipatutupad sa strait habang isinasapinal ang US-Iran agreement. Isaan niya itong mahalagang punto para mapanatili ang ceasefire sa rehiyon. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. Ngayon, ang isang nagiging problema na lang nila mga tol is etong ang Lebanon at saka etong Israel. Kasi nakikita naman natin, nakikipag-cooperate din naman ng Iran, di ba? Katulad niyan, sila na mismo ang magki-clear ng Strait of Hormuz para alisin yung mga inilagay nilang mine dyan. So ibig sabihin, seryoso din sila sa usaping pangkapayapaan mga tol. Ang nagiging balakid na lang talaga at minsan ang nagiging pwedeng maging hadlang is yung kapayapaan naman sa pagitan ng Lebanon at saka ng Israel. Pero buti na lang, ayon sa ibang mga balita, ewan ko kung napanood nyo yung isang reaction video natin, isinusulong na ngayon ng Israel ang usaping o ang kasunduan dito sa Lebanon at ang kanilang pagkakasunduan is kung paano nila didisarmahan o aalisan ng puwersa etong grupong Hezbollah. Kasi nga, hindi naman talaga Lebanon ang kalaban ng Israel . Ang kalaban ng Israel is yung Hezbollah na nandoon sa Lebanon. So kailangan makipag-cooperate din ng Lebanon, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko, halimbawa, pwedeng sabihin ng Israel na-detect ng aming intel andirito yung grupong Hezbollah o andirito yung isang mataas na pinuno ng Hezbollah, kayo na umaresto diyan o kayo na humuli. 'Di ba? I-surrender ninyo sa amin, pwedeng ganoon. Or pag hindi ninyo kinilusan 'yan, kami ang gagawa ng paraan dyan, which is alam na natin kung ano yung susunod na mangyayari doon. Kung nasa loob ng isang apartment building yun o kung nasa loob ng isang gusali, pababagsakin talaga ng Israel yun.
Ayon kay Al-Thani, bagaman hindi katanggap-tanggap sa kanila ang nangyayaring mga pag-atake ng Iran, kinikilala pa rin nila itong kapitbahay na kailangan ng unawaan upang marisolba ang mga issue at maibalik ang kapayapaan. Bait din ito, no? Yung Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman, di ba? Aniya, nananatili ang kanilang posisyon. Ibalik ang Strait of Hormuz sa dati nitong sistema Tama. bago ang gyera. Tama, agree ako dun. Samantala, inihayag naman ni US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang pagkuha ng US ng langis sa mga naka-embargong barko sa Strait of Hormuz. Ayan, no? Laki ng kinikita ng Amerika ngayon, mga tol. Talagang tiba-tiba sila rito. Ang manifestasyon aniya nito ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. We're doing very well with Yun ang manifestasyon. Ibig sabihin yun yung nagiging resulta. Sa bagay, kahapon kasi merong rollback, big time rollback mga tol ng presyo ng gasolina kahapon. Isa na rin yun siguro sa naging epekto, no, nung pagkakaroon nga ng US and Iran deal. Ito ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. We're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things: we have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never Yung Iran. ever have a nuclear weapon. Nagtungo sina Iran Parliament Speaker Mohagar Galibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Oman upang pag-usapan ang sitwasyon at koordinasyon sa Strait of Hormuz. Batay sa post ni Umani Foreign Minister Badr al-Busaidi, suportado ng pagpupulong ang pagsunod sa international law at ang ligtas na pagdaan sa strait ng walang hinihinging toll o bayad. Yun! Isa rin yan sa mga magagandang balita ngayon na napakinggan natin. No? Kasi isa rin to mga tol sa tinututulan ng Amerika eh. Noel Polyarco, US No? Actually mga tol, nagiging maganda ang takbo ng negosasyon ngayon. Nagiging maayos. Bagamat nagkakaroon ng mga pag-atake pa rin ng Israel sa Lebanon pero hindi tuluyang kumbaga gumigiba ng kasunduan ng Iran at saka ng Amerika, which is yun naman ang gusto nating lahat mga tol, is magkaroon na talaga ng ganap na kapayapaan dito. Sabi nga dito, ang gusto nila is maibalik na sa dati kung ano yung Strait of Hormuz bago pa man magsimula ang gera. Diba? Bagaman sinasabi rito sa Pilipinas na kahit naman daw ibalik yan o hindi pa rin, mahihirapan pa rin daw ibalik sa dating presyo sa 60 pesos. No? Narinig nyo na ba yung balitang yon? Kahapon nagpagasolina ako, nasa 71 pesos per liter, which is mas mababa yon kaysa nung a day before dahil nasa 77. Malaking bagay na rin yun. Pero siyempre, sana pa rin maibalik dun sa 60 pesos. Actually, yung 60 pesos nga mga tol, mahal na yun eh. Malaki na yun eh. Diba? Kung kaya pa nilang maipababa, di mas maganda sana, diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano naman ang inyong magiging opinion at ano naman ang inyong magiging reaksyon dito sa mga update o dito sa mga balitang ito na napanood natin? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.